latest election survey conducted by Polls Asia. Result released Wednesday showed 50% of survey respondents to express support to Marcos, who faces a string of petitions against his 2022 bid. This is a big lead from Vice President Leni Robredo, who came in second in a rating of 20%. Ayan. So, malaki, no? Ang lamang ni, Bongbong Marcos kumpara kay Leni Robredo. Kay Lugaw, malaki. Ito, no? 2022 elections, first choice, presidential preference, December 1 to December 6, 2021, no? Ayan, no? Ito, Philippines PR 1 and 2 and percent. Base registered voters in their city, municipality, 97% of the Filipino on this list. Would you vote for President of the Philippines if the May 2022 elections were held today and there were candidate? Ayan, sabi dito, kung election ngayon sa May 2022, sino ang inyong ibubotong kandidato? Ito po, no? Nag-number 1, no? Number 1 itong si Bongbong Marcos na meron pong 53%. At ang sumunod po sa kanya, itong si Leni Robredo na meron po siyang 20%. Ayan. So makikita natin mga kababayan, no? Although nag-number 2, no? Itong tinatawag natin mga kababayan ko na unfinished business, no? Unfinished business kasi nga po, makikita naman natin mga kababayan, no? From 2016. From 2016 at sa ngayon ay parang tuloy-tuloy ang rival na tong dalawa. Magkasunod sila. Ngayon, magkasunod sila mga kababayan ko. Si Marcos nakakuha siya ng 53%. Itong si Leni Robredo is 20%. Si Dumaguso Isko Moreno ay 8%. At ito naman si Pacquiao ay 8%. 8% ba ito? 8. Ayan. Si Lacson naman ay 6%. At si Parlade Antonio Jr. 0.01. Ito naman si Calodi de Guzman 0.004. Ayan. Yung mga ano ba to? Yung mga taong sabi to don't know and refuse or wala pa 5% nung hindi na alam kung sino ang kanilang iboboto ay 3%, yung nag-refuse ay 1%, yung wala ay 1%. So ayan, no? Ayan po mga kababayan ko, no? Ang ating nakikita dito. So ito ay pag-uusapan natin to, pag-uusapan natin itong mga ano po dito. Survey, no? Survey na kung saan ay magtaka tayo ngayon na sa kabila ng lahat, lalong-lalo na mga kababayan, no? Pataas-pataas ang ratings ni BBM noong yung pinatutsadahan siya ni PRRD. Para ba yung patutsada ni PRRD ay nag-lift up, no? Nag-lift up kay former Senator Bongbong Marcos na tumaas po ang kanyang ratings. Parang yun po ang no, isa sa mga dahilan na tumaas po ang kanyang ratings, no? Kung 'di ba, ang dati anong tawag diyan? Maraming galit kay PRRD kasi siyempre naman yung mga loyalists, mga diehard diyan, magagalit talaga kay PRRD kasi si PRRD sinasabi niya sa kay na weak leader. Ayan, once again po, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Sukhai Channel. Ayan, sinasabi po mga kababayan na weak leader itong si BBM at gumagamit pa ng Coca-Cola. Pero walang pinangalanan si PRRD. Pero yung iba, Exxon, sinasabi nila ito.
O, nagpa-drug test naman si, ano, si BBM, eh, negative naman. O, tapos yung mga haters talaga ni BBM, yung mga haters ni BBM dyan, kahit meron ng drug test na negative, kini-question kung dapat daw sa PDEA. O, dapat daw sa PDEA magpa-drug test si BBM, tapos, anong tawag doon? Dapat daw sa PDEA. Eh, parang minamaliit nila ang resulta, mga kababayan ko. Itong, anong tawag dyan? Yung resulta sa drug test ni, BBM. Kung titingnan nyo, isa St. Luke's po. Yung St. Luke's, malapit lang po dito sa amin. Nasa BGC po yun, St. Luke Hospital. Yung malaking hospital, no? One time nakapunta ako doon, ang lawak na malaki. Mataas na building, St. Luke Hospital. Hindi ka basta makano doon. Grabe, mga kababayan ko. So, grabe, no? Iyon talaga, no, sinasabi ko, yung mga, parang nakatulong yung parang kinakampanya na ni PRRD itong si BBM. Kasi, nung nakaraang mga buwan, tinira niya ito. Ang iba ay yun nga, galit na galit. Kasi, talaga, yung mga solid, loyal supporter, mga solid, nagagalit kay PRRD. So ngayon ay huminto po si PRRD, nag-focus po sa bagyong Odette at ngayon audit nag-focus po siya ngayon, wala na, nanahimik na. Sabi po ni sa Malacanang naman ay neutral ang presidente kung wala pa siyang ini-endorso na harap-harapan sa taong bayan kung sino talaga, di ba? Ayan. Tapos mga kababayan ko, itong si BBM, no? Itong tinatawag ko sa inyo na unfinished business, no? Alam niyo bakit tinatawag ni Idol Basbox TV na unfinished business? It is because hindi pa po tapos ang laban. Akala niyo natapos na ang laban itong dalawa, no? Sa pagitan ng dalawang ito. Itong si Vice President Leni Robredo at itong si former Senator Bongbong Marcos. Hindi pa po, no? Ito, no, final countdown talaga to, no, showdown ito, mga kababayan ko. Showdown ito, showdown ito. Kasi nga ito na, parang rematch kaya ang mangyayari, no? Natatandaan po natin no 2016, no, Vice Presidential race ay itong dalawa talaga, no, ang naglaban-laban, no. Kasi ang nanalo si Leni Robredo at ang sumunod sa kanya itong si Bongbong Marcos, no. Marami po silang mga doon, no, mga vice presidential tumatakbo doon. Marami po si Alan Peter Cayetano, si Gringo Honasan at saka yung marami pa yun, no, marami pa yung mga kababayan ko. Sino pa yun? Sino pa ba yun? Ang vice president? Gringo Honasan, si Leni Robredo, si Bongbong Marcos, si Trillanes, si Cayetano, sila. Ang nanalo si Vice President Leni Robredo. Tapos, ito, no? Ilan ba yung lamang, no? Hindi natin na-search kung ilang lamang, pero hindi po magano kalaki ang lamang, mga kababayan, no? So ngayon naman, itong survey na ito, no, sa Pulse Asia survey, ay nagpapakita ito sa ating mga kababayan na parang gising na ang taong bayan, no? Kung itong survey na ito, mga kababayan ko, ay magpatuloy ito hanggang sa election, malamang, no, masabi natin na landslide. Isipin mo, di ba 53 si BBM, si Leni Robredo ay 20%, hindi man lang kumalahati. Yan, magtaka tayo dyan kung patuloy pa rin na ganyan, mamamalagpag si BBM, tapos pagdating sa eleksyon ay matalo pa rin. So far, no, tulad ng sinasabi ko sa inyo palagi, na itong mga survey na ito ay hindi pa naman ito basihan para ituring ka na ikaw ay maging susunod na presidente. Pero ito ay conditioning mind po sa ating mga kababayan na mga butante. Ayan. So, titingnan natin kahit sa mga kali survey,
wala ka pong makikita na may, ano, si Lini Robredo ay nag-number 1. Hindi po, Bongbong Marcos po talaga. Grabe. Sa mga karaban, hello po, magandang umaga po, Sir Daniel. Sa mga karaban, ay ano din po, mga kababayan ko. Anong tawag doon ito? Si BBM po ang pinakamaraming supporters. Hindi po yan natin mas, ganito kasi marami talaga, no? Sa mga kuha ng video. So, good morning once again, ha? Sa mga bago ngayon dito, good morning po sa ating lahat. So, ayan po ang ating pag-uusapan. Pasensya mga kabayan na hindi muna ako magbasa ng comment kasi alam yun na, no? Yung natin medyo masakit-sakit pa kunti, no? Sige lang, comment lang kayo dyan. Ayan, ha? Ayan, comment lang kayo dyan. Ano natin yung mga comment natin na yung maganda, yung mga, alam nyo naman yan, no? Yung mga, anong tawag dyan? Bad words, diba? So, yan mga kababayan, at silipin pa natin, no? At pangatlo po itong si Mayor Yorme, no? Nakakuha po siya ng 8%, no? Grabe. Ang layo, no? Ang layo. Ano kaya sa tingin niyo, may pag-asa pa kaya itong si Yorme makahabol? Si Senator Manny Pacquiao, may pag-asa pa kaya makahabol? Pang-4. So, pang-4 siya. Pang-5 si Lacson. At ngayon mga kababayan, mas lalong tumaas ang ratings ni sa bagay, itong pangyayari sa Baguio ay wala pa. Naku po, kung merong susunod na survey, ay naku po, no, sigurado mga kababayan ko na tataas pa muli, no, ang ratings ni Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa kanyang ginawang tulong. At ito'y na-publish na rin sa mga mainstream media, no, na cover po nila o sa kanilang mga balita. No, palagi sinasabi natin itong si BBM sa panahon daw ng sakuna ay hindi mo siya makikita. No? Hindi mo siya makikita at lumalabas lang sa panahon ng eleksyon. Lumalabas lang, no, sa panahon ng eleksyon. Ayan. So good morning po, no, dito sa ating Facebook page si kay William Bakit Morning Idol. Musta po kayo dyan? God bless you po. Ayan, okay lang po, Sir William. Ayan, Sir Judy Hintapa, no, magandang umaga sa iyo, sir, no? Ayan, Cubs, good morning, Cubs. Ayan, good morning. So thank you so much po, no, mga kababayan ko. Salamat po sa inyong lahat dyan. At tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagbibigay ng magandang update po sa inyo. Ayan. So ito pong ating pinag-usapan ngayon. Itong magbasa muna ako sa dito muna tayo sa ating Facebook page. So itong mga survey, no? Lalo-lalo na, no, sa darating na survey, kung meron mga survey, alam ko meron 'yan. Mas lalong tataas pang ratings ni BBM dahil po sa kanyang ginawang pagtulong sa saan mang nasasalantaan ng bagyo. Tumulong po siya. Tumulong po siya mga kababayan, no? Salungat po 'yan sa sinasabi natin dati na hindi daw tumulong si BBM sa nasalanta ng bagyo. Ibig sabihin, kini-question nila ang pagtulong ni BBM sa panahon ng pandemya. Una-una, no? Una-una mga kababayan ko, tumulong talaga itong si BBM sa panahon ng pandemya, yung mga sakuna. Kaso lang, hindi sila friends sa media, kaya hindi po nabalita, hindi po nalaman ng taong bayan. Pero kung manood kayo sa kanyang mga vlog, no, nandun po ang kanyang pagtulong mga kababayan. Panoorin niyo po, no? Ang kanyang mga vlog, doon niyo po malalaman ang kanyang ginawa sa pagtulong. Kasi sinasabi nila, binabatikos nila sa panahon daw ng pandemya, nagtatago si BBM daw, nagtatago, hindi mo makikita. Pero meron palang ginawa. At sabi nila, lumalabas lang daw si BBM dahil eleksyon na. Hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo mga kabayan. Ang nagsabi yan ay yun lang mga haters, mga ayaw talaga kay BBM. Sila lang po yun ang nagsabi. Pero meron po talaga, no? Meron po talagang ginawa ito si BBM, no, sa
sa ating mga kababayan, no, sa lalong-lalo na sa mga sakuna, sa bagyo, sa pandemic. Ayan. Diba, ito ay laking tulong ito, no, mga kababayan ko, itong ginawa niya, no, sa pamamahagi ng ayuda sa ating mga kapwa kababayan na nasa salanta ng bagyo. Ito, malaking bagay ito, mga kababayan ko, no? Malaking bagay po ito. Malaking bagay. So ngayon, hanapin, i-search muna natin yung data natin. Data na ating pagkukuha ng basihan. No, itong patungkol sa mga survey na ito. At ang sa Vice President, no, siyempre, no, atin na rin yung mga kababayan ko, no, yung sa Vice Presidential race, Ayan. Ating titingnan, mga kababayan ko, Ayan. Titingnan natin, titingnan natin yung po. Ito. Ito, sa base po, mga kababayan, sa datos, no? Or sa natin, ito po ay sa inquirer.net. Ayan. Ito, basahin muna natin. Marcos, look, December 2021, Pulse Asia survey shows the tandem of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Inday Sara Duterte Carpio leading the presidential and vice presidential survey. Marcos leads President Lini Robredo and other 53%, while Duterte Carpio is ahead of Senate President Tito Soto at 45%. Di ba? Makikita natin dito, mga kababayan ko, na malakas ang tandem na to. Ito. Duterte Sara, 45%. Ito namang si Soto Vicente ay 31%. Si Pangilinan naman ay 12%. Itong si Doc Willie Ong ay meron po siyang 6%. At si Lito Atienza, meron po siyang 1%. Si Bilio Walden ay meron po siyang nakuhang 0.01%. Unaided, ito, don't know where use on none. Ito, hindi alam kung sino ang kanilang iboboto o wala ay 5%. Ang hindi nila alam ay don't know 3%, refuse 1%, none 1%. So ito makikita natin sa vice presidential race ay still, no, nangunguna pa rin itong si Mayor Inday Sara Duterte Carpio, no? Siya, at ang kasunod itong ang sumunod sa kanya itong si Senate President Tito Soto. Nakakuha po siya ng 31%, no? Makikita natin dito hindi po gaano kalaki ang lamang ni Mayor Inday Sara, kaya Tito Soto 14% lamang ang kanyang kalamangan. So kumpara natin kanina sa presidential na lamang po sa sobra sa kalahati, no, itong si BBM kumpara kay Lini Robredo, no, lamang po, mga kababayan ko, grabe, no, lamang po siya. So ngayon, at yan po, no, ang ating napakagandang update sa inyo na makikita natin, lalong-lalo na ngayon nung unity team ni Sara at saka ni BBM, makikita natin sa kanilang mga tulong din na ginawa, no, sa ating mga kababayan na nasa salanta ng Bagyong Odette ay grabe po, mga kababayan ko, no? So dito naman, no, dito naman sa One News, sa pagka-senador, no, titingnan natin kung sino ang nangunguna. Alamin po natin yan kung sino ang nangunguna. Ayan, Ito, former House Speaker Alan Peter Cayetano overtakes broadcaster Rafi Tulfo as the top preferred senator in the Pulse Asia December 2021 survey. Pres Duterte still in top 12 based on the poll taken December 1 to 6. He withdrew his candidacy on December 14. Ayan. Ito.
Di ba? Oh, grabe. So, si PRRD, ito kasing survey na to, kay sinali pa nila si PRRD kasi po, nung mga panahon na yon ay hindi pa po siya nag-withdraw na yung kanyang candidacy. Nag-withdraw po siya December 14. December 14. Nag-withdraw pero nakasali pa siya dito kasi ang survey nito ay December 1 to 6, 2021. So nasali pa po ang kanyang pangalan. So ito marami pong tumatakbo pero ito lang ang kunin natin 23 to 29 no, sa rank. Ayan. Ito po. Ay hindi lang 43 to 48 ranks. Ayan ang babasahin natin ha. O itong si Alan Peter Cayetano ay ito siya ang nag-number 1 sa top rank no. Dati si Rapi Tulfo. Saan ba si Rapi Tulfo dito? Ayan. Nawawala no? Wala ba? Ito number 2 pala. Late kasi. Dati sa survey, ang top 1 or ang rank 1, itong si Rafi Tulfo. Pero ngayon po sa survey, ito na po, no? Si Alan Peter Cayetano, nakakuha po siya ng 64%. At itong si Rafi Tulfo, lamang po ng 4%. Itong si Alan Peter Cayetano, number 2 po siya, 60%. At ito naman si Lauren Ligarda ay number 3 na po siya, no? 58%.7. Si Chis Escudero ay 53%.9. At saka si Mig Sumiri, nakakuha po siya ng 49.4%. Si Gigi Marbina ay 44.7%. Joel Villanueva, 41.6%. Ben Gatchalian, 40.1%. At saka si Rodrigo Duterte, 35.8%. At si Robin Padilla ay 35.6%. Ang sumunod kay Robin, itong si Risa Hontiveros, 35.5%. Ito na. Ang kasunod ni Risa Hontiveros ay si Jinggoy Estrada. Nakakuha po siya ng 34.4%. At itong si GB Ercito, maganda to, no? So, sila? Kasunod lang, no? Ay 32%. 0.1. Ito naman si Gringo Hunasan ay nakakuha po ng 30.5%. At itong si Antonio Trillanes ay naku po, no? Nakakuha po siya ng 27.0%. Si Richard Gordon, 23.2%. Herbert Bautista, 21.9%. Si Harry Roque, 18.7%. Si Astra Pimentel, 14.9%. Alex Lacson, 12.7%. Si Laila de Lima, 12.3%. Chel Jokno, 10.7%. Gibo Chodoro, 9.9%. Guillermo Rizal, 9.9%. Larry Gadon, 9.7%. At si Nery Colmenares ay 8.6%. Si Rodante Marcolita, 7.9%. Monso del Rosario, 7.9%. Jopit Season, 5.8%. Salvador Panilo, 5.6%. Sylvester Bilio Jr., 5.3%. Manny Piñol, 5.2%. At si Melchor Chavez, 5.0%. Si Samera Gotok ay 2.6%. Si Car Balita ay 2.2%. Si TD Bagilat, 1.5%. Si Sonny Matula, 1.4%. Si Grico Belgica, 1.3%. Si Dr. Mingita Padilla, 1.3%. Dr. Leo Olarte, 1.2%. Si Lotsa Barbo, 0.08%. Si Elmer Labog ay 0.7%. Si Roy Cabongero, 0.5%. Si Bro John Castriciones, no? Ito yung former secretary sa DAR, ay nakakuha po siya ng 0.4%, no? Luke Espiritu, 0.1%. No. Ayan, no? Si Bro John Castriciones ay na-interview na rin natin to. Nakakover rin tayo sa kanya ng nung naghain po siya ng COC sa Comelec, no? So, nung October 8
Last day po ng filing ng COC sa Comelec. Ayan. So ito mga kababayan, no, ang ating pag-usapan. Itong si Alan Peter Cayetano, ating makikita po dito sa kanyang porsyento na nakakuha po siya ng 64.1%. So ito, lamang po ng 4%. Itong si Alan Peter Cayetano kay Rapi Tulfo. Kasi si Rapi Tulfo nakakuha lang po ng 60%. So, ayan lamang. So dito mga kababayan, ating makikita na ang nag-number 1 sa senator ay dati si Rapi Tulfo, no? At ngayon nag-iba na naman si Alan Peter Cayetano. So nag-iba, no? Ikumpara mo sa president, no, sa pagka-presidente, presidential race, hindi po nag-iba ang number 1, no? Still, no, from the start sa mga survey, BBM until now, December, BBM, no? Ang nag-number 1. Pero sa senador, no, papalit-palit, no? Pabago-bago. No, pabago-bago. Ito, mababago pa to kasi ano pa, kukunin pa dyan si PRRD. At alam ko siguro, mayroon pa mga pangalan kaya dito na matatanggal pa. Kasi si PRRD, sinasama nila kasi hindi pa po siya nag-withdraw. O, hindi ko alam kung sino po sa mga ano po, no?